Taurus, kamusta mga Taurus? Taurusan, Moon at Rising. Kung napadaan ka dito sa video na to, hindi to aksidente. Baka may mensahe kang kailangang marinig ngayon. At huminga ng malalim at kunin ang para sa'yo kung resonate at iwan ang hindi. Two of Cups. Ito ang connection na hindi basta-basta para sa'yo. At hindi ko agad nararamdaman na tungkol lang ito sa romantic relationship. Mas malawak. Pwedeng family member, pwedeng isang taong matagal mo nang kilala, pwedeng isang taong pakiramdam mo kahit hindi kayo palaging nag-uusap, may emotional connection pa rin kayo. Channeling your energy. Your soul calls here. At paalala lamang, hindi ako ang unang nagme-message. Kayo po ang unang mag-message sa akin para sa personal reading at ang aking information ay nasa pinned comment, description, or nakapost po dito sa ating reading. Taurus, may isang bagay akong napapansin sa energy mo. Ikaw yung taong maraming iniintindi bago mo isipin ang sarili mo. Parang may tendency kang sabihin na okay lang ako. Kahit hindi naman talaga completely okay. At Taurus, kung ikaw yung nanonood ngayon na matagal nang nagsusumikap na maging matatag para sa pamilya, para sa mga anak, para sa partner, o kahit para sa mga taong umaasa sa'yo, ito yung energy na gusto kong pansinin mo. May emotional exchange na kailangan ng balance. Hindi ibig sabihin na kailangan mong ayusin ang lahat. Ang nararamdaman ko, may isang relationship sa family o personal life mo na mas gumagaan kapag hindi mo na kailangang ikaw lagi ang unang umunawa. Kasi minsan, Taurus, sobrang sanay ka ng umintindi na nakakalimutan mong tanungin na ako naman, sino ang nakakaintindi sa akin? At kung OFW ka, lalo kung nararamdaman yung distance na may kasamang emotional responsibility. Nasa malayo ka man, maaring dala mo pa rin sa isip mo ang bahay. Iniisip mo kung okay ba sila, may kailangan ba sila, may problema ba, may dapat ka bang padalhan, may kailangan bang bayaran, at kahit nagpapahinga ka, minsan hindi talaga nagpapahinga yung isip mo. Kaya kung may part sa'yo na tahimik nitong mga nakaraang araw, hindi ko agad sasabihing malungkot ka. Mas nararamdaman kong marami kang iniisip na hindi mo sinasabi at may isang connection na gusto mong maging maayos, hindi dahil kailangan mong habulin ito kundi dahil mahalaga to sa'yo. Ang guidance dito, huwag mong piliting maging strong sa bawat pagkakataon. May mga taong sincere na gustong makipag-ayos ng energy sa'yo, makinig o magkaroon ng mas maayos na communication. Pero kailangan mo ring maging honest sa sarili mo tungkol sa nararamdaman mo. Hindi lahat ng emotional burden kailangan mong akuin. Taurus, may napakalakas na emotional sensitivity dito. At interestingly, hindi ko ito nararamdaman na weakness. Actually, parang matagal mo nang natutunan kung paano basahin ang mood ng isang tao bago pa siya magsalita. Alam mo kapag may problema, alam mo kapag may nagbago sa tono, alam mo kapag may taong may gustong sabihin pero hindi masabi. Pero ang challenge, minsan nauubos ka kakabasa sa ibang tao. Kaya ngayong period na to, gusto kong ibalik mo yung attention sa sarili mo. Tanungin mo, pag wala akong kailangang isipin para sa ibang tao, ano talaga ang nararamdaman ko? Pag wala akong kailangang patunayan, ano ang gusto ko? Pag hindi ako kinakailangang maging provider, caregiver, strong one o responsible one, sino ako? At Taurus, baka hindi mo agad masagot. At okay lang ha, kasi may energy dito na parang kailangan mong magkaroon ng emotional space. Hindi isolation, space. May difference. Ang isolation, pakiramdam mo wala kang mapuntahan. Pero ang space, pinipili mong huminga bago mag-react.
Kaya kung may family situation na medyo emotionally loaded, huwag kang magdesisyon habang mataas ang emotions. Observe first, listen, then speak. At kung ikaw naman ay nasa abroad at may mga pagkakataong feeling mo kailangan mong maging okay dahil wala kang choice, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ibig sabihin na malakas ka, wala ka ng karapatang mapagod. Hindi mo kailangang maging available emotionally sa lahat ng oras. May sarili kang buhay, may sarili kang pangarap, at may sarili kang inner world na kailangan ding alagaan. May isang bagay dito na gusto kong sabihin ng diretso. Huwag mong sukatin ang value mo based sa kung gaano karami ang kaya mong ibigay sa pamilya. Lalo na kung ikaw yung tipo ng Taurus na kapag may pera, iniisip agad kung kanino kailangang magpadala. Kapag may magandang opportunity, iniisip agad kung paano makakatulong sa bahay. Kapag may problema, automatic kang gumagawa ng paraan. Napakaganda ng puso mo para doon, pero kailangang may boundary. Kasi kapag palagi kang nagbibigay mula sa emotional exhaustion, darating yung point na hindi na love ang nararamdaman mo. Responsibility na lang at ayokong umabot ka dun. Ang energy ngayon ay nagtuturo sa'yo ng mas healthy na balance, magmahal ng hindi kinakalimutan ang sarili, tumulong ng hindi sinisira ang sariling stability, at maging present sa pamilya ng hindi mo kailangang ikaw ang sumalo ng bawat problema. May isang family connection na maaaring mas maging maayos kapag mas simple ang communication. Hindi kailangan ng mahabang explanation. Minsan sapat na ang okay ka ba? Kamusta ka talaga? Ano ang kailangan mo? At ikaw rin, Taurus, ha? Hayaan mong may magtanong sa'yo ng parehong bagay. Ano ang kailangan mo? Kasi baka matagal mo nang alam kung ano ang kailangan ng ibang tao. Pero ngayon, kailangan mo ring matutunang pakinggan ang sarili mong sagot. At ito ang pinaka-strong na message na nararamdaman ko. Hindi ka selfish dahil gusto mong magkaroon ng sariling peace. Hindi mo kailangang mag-guilty kapag pinipili mong magpahinga. Hindi nababawasan ang pagmamahal mo sa pamilya dahil may sarili kang pangarap. At hindi nababawasan ang pagiging mabuting tao mo dahil natuto kang magsabi ng hanggang dito muna ang kaya ko. Taurus, protect your emotional energy. Kasi kapag hindi ka nauubos sa kakasalo ng lahat, mas malinaw mong makikita kung saan mo talaga gustong ilaan ang puso, oras at effort mo. Taurus, pagdating naman sa pera at trabaho, iba yung energy dito. Ang unang pumapasok sa akin ay pagod na may kasamang tanong na worth it pa ba itong ginagawa ko? Hindi dahil wala kang kakayahan, ha? Actually, kabaliktaran. Parang matagal kang nag-effort, nagtiis, nag-adjust at gumawa ng paraan para maging stable ang buhay mo. Pero may point ngayon na kailangan mong tingnan kung equal ba yung binibigay mo at yung bumabalik sa'yo. Kung OFW ka, maaring very familiar ito. Malayo ka sa pamilya, nagtatrabaho ka, may responsibilities ka, may expenses, may pinapadalhan at minsan bago mo pa isipin kung ano ang gusto mong bilhin para sa sarili mo, naisip mo na agad kung ano ang kailangan sa bahay. Kaya may tendency na kapag may pera ka, parang may pangalan na agad kung saan ito mapupunta. At dito ako magiging diretso sa'yo. Hindi lahat ng financial responsibility kailangan mong akuin ng mag-isa. May kailangan kang i-reassess. Taurus, may energy dito ng financial exhaustion. Yung pakiramdam na kahit nagtatrabaho ka naman, parang ang bilis mawala ng pera. Hindi necessarily dahil irresponsible ka. Pwedeng maraming demands, family, bills, debt, daily expenses, travel, work-related costs, or yung simpleng pressure na kailangan mong palaging may maipakita na okay ang finances mo. Kahit sa loob-loob mo,
kinakalkula mo rin kung paano pagkakasyahin ang lahat. At may isa pang bagay dito, huwag mong i-equate ang pagiging provider sa pagiging responsible for everyone. Magkaiba yun ha. Pwede kang maging generous ng may limit, pwede kang tumulong ng hindi inilalagay sa alanganin ng sarili mong financial security, at kung may ginagawa kang work na feeling mo hindi na proportionate ang compensation sa effort mo, huwag mo tong i-ignore. Hindi ibig sabihin na bukas aalis agad ha. Ang point ko, alamin mo ang tunay na value ng oras at energy mo. Lalo na kung trabaho mo ay physically or emotionally demanding. May possibility din dito na masyado mong inuuna ang immediate needs, kaya nahirapan kang makapag-build ng sarili mong financial cushion. Kahit maliit, kahit paunti-unti, kahit hindi malaki ang amount, importante na may bahagi ng income mo na hindi agad na pupunta sa ibang tao. May portion na para sa future version mo. Taurus, huwag kang mahiyang magkaroon ng sariling financial goal. Hindi selfish ang magkaroon ng savings, hindi selfish ang bumili ng bagay na kailangan mo, hindi selfish ang mag-invest sa skill, business, equipment, education o opportunity na pwedeng magpalawak ng income mo. Taurus, gusto kong seryosohin mo to. May effort na parang matagal mo nang hinihintay makita ang resulta at maaring napapaisip ka na ganito na lang ba? Bakit parang ang bagal? Bakit yung effort ko hindi na nagre-reflect sa income? Kung may business ka, content creation, online work, side hustle, commission-based work, or kahit career na matagal mo nang pinaghihirapan, may tendency kang ma-frustrate kapag hindi agad proportion yung results. Pero may warning dito, huwag kang mag-decision purely dahil frustrated ka. Kasi kapag pagod ang isip, minsan gusto nating itapon lahat ng pinaghirapan natin. Pero hindi lahat ng mabagal ay failure. At hindi rin lahat ng matagal mong ginagawa ay kailangan mong ipagpatuloy. Ang kailangan mong malaman, ano ang gumagana at ano ang hindi na gumagana. Magkaiba yun ha. Kung may ginagawa kang effort na paulit-ulit pero walang movement, baka kailangan mong baguhin ang strategy, not necessarily abandon the goal. Kung OFW ka, maaaring may thought ka tungkol sa work arrangement mo, pwedeng schedule, pwedeng income, pwedeng employer, pwedeng location, pwedeng gusto mong magkaroon ng additional source of income. At ang energy dito ay hindi nagsasabing gumawa ka ng impulsive move. Mas nararamdaman ko ang reassessment. Tignan mo ang numbers, tignan mo ang time, tignan mo ang actual return. Tignan mo kung saan napupunta ang energy mo. Kasi Taurus, minsan hindi naman kulang ang effort mo eh. Maling direction lang ang kinakainan ng effort. At kapag nakita mo yon, mas magiging malinaw kung saan mo dapat ilipat ang attention mo. At dito, parang nag-iba ang energy, mas malakas ang confident, mas visible. Taurus, may side sa'yo na alam mong capable ka but for some reason, hindi mo palaging ipinapakita. Parang may part sa'yo na naghihintay muna ng confirmation bago ka magtiwala sa sarili mo. Pero ang energy na ito says, you need to take yourself seriously. Kung may skill ka, gamitin mo. Kung may talent ka, i-develop mo. Kung may idea ka, i-structure mo. Kung may business idea ka, pag-aralan mo. At kung may career opportunity, huwag agad isipin na baka hindi ako qualified. Ang tanong mo dapat dito, ano ba talaga ang kaya kong gawin? Dahil may strong entrepreneurial energy dito. At hindi necessarily ibig sabihin na kailangan mong mag-resign at magsimula ng business overnight. Mas practical, magkaroon ng something na ikaw ang may control, a second income, a personal brand, a skill, a service, a business, o professional connection. Something na hindi entirely dependent sa isang source. Lalo na kung OFW ka,
Napakahalaga ng mindset na hindi habang buhay kailangang pareho ang financial setup mo. Pwede kang mag-build habang nagtatrabaho. Pwede kang mag-ipon habang may regular income. Pwede kang mag-aral habang nasa abroad. At pwede kang gumawa ng plan para sa sarili mong future. At gusto kong bigyan ng diin, huwag mong maliitin ang experience na pinaghirapan mong makuha. May mga bagay kang natutunan dahil dumaan ka sa pressure. May skills kang nabuo dahil kailangan mong maging resourceful. May maturity kang hindi makukuha sa classroom lang. Gamitin mo yon. At kung may taong hindi nakikita ang value mo ngayon, hindi ibig sabihin na wala kang value. Sometimes, kailangan mo lang mapunta sa environment na marunong mag-recognize ng contribution mo. Pero, bago mo hanapin yon sa ibang tao, ikaw muna ang dapat makakita nito sa sarili mo. At Taurus, ang financial message dito ay hindi tungkol sa instant money ha, mas malalim. It is about value, strategy, and self-respect. Huwag mong ibenta ng mura ang oras mo. Huwag mong ubusin ang sarili mo para lang masabing may naibigay ka. At huwag mong gawing sukatan ng success ang dami ng taong natutulungan mo kung kapalit naman ay ikaw mismo ang nauubusan. Kailangan may matira para sa'yo. Pera, energy, oras at pangarap. Doon nagsisimulang maging mas sustainable ang success mo. Taurus, pagdating naman sa love, dito ko nararamdaman yung isang bagay na baka hindi mo agad inaamin sa sarili mo. May gusto kang maramdaman pero gusto mo ring maging safe at hindi ito simpleng pagiging choosy. Parang may history ka na nagturo sa'yo na hindi sapat ang feelings. Kailangan may consistency, kailangan may effort, kailangan may respect, kailangan may security. Kaya kung may taong magaling magsalita pero hindi consistent sa actions, mabilis mo na ngayong nararamdaman yung difference. At tama lang yon. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang sarili mo na okay ang isang bagay kung deep inside hindi ka naman comfortable. At Taurus, may strong attraction energy dito. May possibility na may taong napapansin ka at hindi necessarily dahil actively mong hinahanap ang atensyon. Actually, mas nararamdaman ko na mas attractive ka kapag hindi mo pinipilit. Kapag ginagawa mo yung sarili mong bagay, kapag focus ka sa work, kapag nag-aayos ka ng buhay mo, kapag may sariling mundo ka. May certain confidence na lumalabas kapag hindi ka naghihintay ng validation. Kung single ka, wag mong isipin na kailangan mong habulin ang connection para lang magkaroon ng love life. Observe, sino ang consistent? Sino ang marunong rumespeto sa boundaries mo? Sino ang interesado sa'yo beyond attraction? Kasi Taurus, may difference between someone being attracted to you and someone actually being capable of building something with you. At ito yung kailangan mong bantayan. Chemistry is not the same as compatibility. Pwedeng malakas ang attraction pero mahina ang stability. Pwedeng exciting pero hindi peaceful. Pwedeng maraming conversation pero walang direction. Kaya this time, wag lang tanungin na gusto ba niya ako? Tanungin mo rin, maganda ba para sa akin ang dynamics na to? Kung may partner ka naman, may energy ng reclaiming your confidence inside the relationship. Wag mong hayaang mawala yung individuality mo dahil nasa relationship ka. May sarili kang interest, may sarili kang goals, may sarili kang identity. At healthy love should have room for that. Kung may tension between you and your partner, hindi ko nakikitang kailangan mong mag-overreact. Mas kailangan ng honest conversation. Sabihin mo kung ano
Ano ang kailangan mo? Hindi accusation, hindi testing, hindi silent treatment. Simple, direct, mature communication. At kung ikaw naman yung taong palaging nag-a-adjust, mapapansin mo rin kung may willingness bang mag-adjust pabalik sa'yo. Ayan, Taurus. Dahil relationship is not supposed to be one person constantly carrying the emotional weight. Taurus, may softer energy na pumapasok din dito. May emotional opening, pwedeng isang message, pwedeng apology, pwedeng simpleng kamusta ka. Pwedeng isang conversation na mas sincere kaysa sa inaasahan mo. Pero ayokong sabihin na automatic itong nangangahulugan ng reconciliation or pagbabalik ng isang tao. Hindi ganon ka-specific ang energy. Ang mas malinaw, may possibility ng emotional expression. Someone may become more open or ikaw mismo ang magiging mas honest tungkol sa nararamdaman mo. At kung may taong nasa isip mo habang sinasabi ko to, wag mong agad lagyan ng story ang silence. Observe the actual behavior kasi minsan Taurus, dahil gusto nating magkaroon ng clarity, tayo mismo ang gumagawa ng explanation para sa isang tao. Like, siguro busy, siguro natatakot, siguro may pinagdadaanan. Siguro mahal niya ako pero hindi niya lang maipakita. Ganon. Possible lahat naman yon. Pero ang tanong, ano ang actual na ginagawa niya? Doon ka tumingin ha. For singles, may energy ng lightness. Hindi kailangang agad maging serious. Pwedeng may bagong interaction na nagsisimula ng simple. Conversation, flirting, friendly connection, someone showing curiosity. Ayan. Enjoy the moment without immediately asking where it will go. Hindi lahat ng connection kailangan mong bigyan agad ng label. Let people reveal themselves through consistency. At para sa Taurus na nasa complicated situation, please don't chase emotional breadcrumbs. Kung may taong nagbibigay lang ng konting attention kapag convenient sa kanila, tapos nawawala ulit, wag mong tawaging destiny dahil lang malakas ang chemistry. Your heart deserves more than intermittent attention. 1717, kung paulit-ulit mong napapansin ang ganitong number, huwag mo lang siyang tingnan bilang random number. For me, ang energy na to ay tungkol sa independence, soul mission, learning, healing at time alone. At Taurus ha, interesting kasi connected ito sa buong reading natin. Parang may season ka ngayon na kailangan mong marinig ulit yung sarili mong boses. Hindi yung opinion ng pamilya, hindi yung expectation ng ibang tao, hindi yung pressure ng trabaho, hindi yung kailangan mong gawin para maging okay ang lahat. Ikaw, ano ba talaga ang gusto mong buuin para sa sarili mo? Kasi may possibility na matagal kang naging focus sa survival, sa responsibility, sa pera, sa family, sa trabaho, sa pagiging strong, at minsan, kapag matagal kang nasa ganitong mode, nakakalimutan mong itanong ano naman ang gusto kong buhayin para sa sarili ko. Kung nasa ibang bansa ka, maaring mas ramdam mo to. Mag-isa ka sa ibang environment, may mga taong kasama ka sa trabaho, pero hindi ibig sabihin na naiintindihan nila lahat ng pinagdadaanan mo. May mga gabi na tahimik at doon lumalabas yung mga tanong na hindi mo kayang takasan kapag busy ka. Ano ba talaga ang gusto ko? Saan ako pupunta? Ano ang gusto kong ma-achieve? Ano yung ginagawa ko dahil gusto ko talaga? At ano yung ginagawa ko dahil pakiramdam ko kailangan? Taurus, wag mong katakutan ng alone time. Minsan doon mo maririnig ang intuition mo ng mas malinaw. Hindi ibig sabihin na kailangan mong lumayo sa lahat. At simply means bigyan mo ang sarili mo ng space para mag-isip, huminga, mag-journal, maglakad, magdasal. Umupo
ng tahimik at tanungin ang sarili mo kung ano ang gusto mong baguhin sa paraan ng pamumuhay mo. Taurus, ito ang final message mo para sa iyong mga angels. At ang oracle card mo ay life purpose. The purpose of your life is to serve in a way that brings great joy to yourself and others. Don't worry about finding your purpose. Instead, focus upon serving a purpose and then your purpose will serve you. At gusto kong i-translate natin ito ng mas personal na paraan. Baka masyado mong iniisip na minsan, ano ba talaga ang purpose ko? Para saan ba ako? O ano ba dapat ang ginagawa ko sa buhay? Pero baka hindi mo kailangang mahanap ang isang perfect answer. Baka kailangan mo lang magsimula sa saan ako may tunay na ambag. Ano yung kaya mong gawin na may value? Ano yung experience mo na pwedeng makatulong sa iba? Ano yung skill mo na pwedeng gamitin? Ano yung pinagdaanan mo na nagturo sa iyo ng wisdom? At Taurus, hindi kailangan na malaking bagay agad. Your purpose can show itself through ordinary things. Sa trabaho, sa pag-aalaga mo sa pamilya, sa pagiging mabuting parent, sa pagtulong sa isang taong nangangailangan, sa pagtuturo ng isang skill, sa paggawa ng negosyo, sa paglikha ng something na nagbibigay ng value, sa pagiging halimbawa sa ibang taong nagsisimula pa lang. At para sa mga Taurus na OFW, gusto kong sabihin ito ng malinaw. Hindi nasasayang ang mga taon na ginugol mo sa pagtatrabaho para mabuhay at maitaguyod ang pamilya. May lessons doon. Discipline, resilience, patience, independence, resourcefulness. Pero hindi rin ibig sabihin na kailangan mong manatili habang buhay sa parehong chapter dahil lang matagal mo na itong ginagawa. You are allowed to ask, ano naman ang gusto kong buuin para sa sarili ko? At baka yun ang mas importanteng question ngayon. Hindi lamang paano kakikita, kundi anong klaseng buhay ang gusto kong suportahan ng kinikita ko. At hindi lamang paano ko matutulungan ang pamilya ko, kundi paano ko rin aalagaan ang future ko. Hindi lamang paano ako magiging strong, kundi paano ako mabubuhay nang hindi ko kailangan laging ubusin ang sarili ko. Taurus, hindi mo kailangang madaliin ang purpose mo. Let it develop, let yourself learn, let yourself change your mind when something no longer fits. At kung may panahon na parang wala kang ginagawa, wag mong agad isipin na wala kang progress. Maybe you're preparing, maybe you're recovering, maybe you're learning something that you'll eventually use in a completely different chapter of your life. Ang mahalaga, wag mong mawala ang sarili mo habang hinahanap mo ang direksyon ng buhay mo. At kung umabot ka hanggang dito, gusto kong mag-thank you talaga. Lalo na sa mga matagal nang nanonood sa channel na to at sa mga taong tahimik lang pero palaging bumabalik. Binabasa ko rin ang mga comments ninyo. Hindi man ako nakakasagot sa bawat isa, nakikita ko yung mga kwento ninyo, yung mga experiences ninyo at yung mga taong nagsasabing nakaka-relate sila sa reading. May mga Taurus na nasa abroad, may mga Taurus na nagtatrabaho para sa pamilya, may mga Taurus na nagsisimula ulit, may mga Taurus na tahimik lang pero ang daming pasan. At may mga Taurus din na finally natuto ng maglaan ng space para sa sarili. Kung isa ka doon, I see the strength behind that. Hindi kailangan laging maingay ang progress, hindi kailangang ipakita sa lahat. Minsan sapat ng alam mong unti-unti mong inaayos ang buhay mo. At kung may part ng reading na hindi nag-resonate sa'yo, okay lang. Huwag mong pilitin, kunin mo lang yung message na may tunay na meaning para sa situation mo ngayon. For everyone watching from the Philippines and especially sa mga OFW Taurus na nanonood kahit nasa ibang bansa kayo, thank you for spending this time with me. At sa mga nanonood habang nagpapahinga pagkatapos ng trabaho, habang pauwi, habang nasa room o tahimik lang na may iniisip, sana magkaroon ka rin ng pagkakataong huminga para sa sarili mo. At kung may Taurus na kailangang marinig ngayon,
Hindi mo kailangang malaman lahat ngayong araw. One step, one decision, one honest conversation, one small act of taking care of yourself. Minsan doon nagsisimula ang pagbabago sa loob. Thank you, Taurus, for allowing me into your energy today. Take what resonates, leave what doesn't. And protect your peace, your energy, your time, and your own path. At ako po si Astro Luna Quest. Hanggang sa muli nating reading.